Ang background po ng suspect natin ay after a thorough investigation at saka sa pagsisiyasat po natin, kasi po immediately na-identify po natin, we were able to find out na may pending warrant of arrest po siya for homicide. And ito nga po ay aside from that, may lumalabas po na allegedly may kaso pa po siya sa somewhere in Visayas, pero parang naayos po nila yun. May dati na po silang alitan. 2 beses po kasing may reklamo sa kanya doon po sa management at sa security po sa condominium complex. At yun po ang nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na ito. At naiingayan po siya kasi nakatira po sila sa isang building lang. Yung isang biktima. Yung unang binaril po niya, sa isang building po siya nakatira. Yung isa nasa 8th floor and yung isa po ay nasa 10th floor. And 2 beses po na kumakatok po, allegedly kumakatok po yung suspect natin dun sa unit po ng biktima kasi naiingayan po siya palagi. So ito po ang lumalabas na naging motibo niya para gawin po yung mga bagay na ito. So ito po, yung mga picture ng CCTV natin na nakuha natin na paglabas niya, dito na ako sa may SM Cell, yung exit and sa mall na. Yes sir, next one. CRPO po, may team ng R2, may team po dito sa DID, sa DSOU, RSO. Halos lahat po ay pinagalaw natin just to arrest this suspect. We went as far as, of course, Indang Cavite kasi may lumalabas po yung number po niya doon na lumalabas na pumipitik po yung location po doon sa Cavite and other places in Metro Manila. Until such time, nung gabi po, kahapon po ay may na-receive po tayo ng information, of course, from the community na yung suspect ay posibleng andun po sa condo unit dito sa Mayagay. And after due validation, ay pinuntahan po natin. At doon nga po ay naging successful po tayo at andun nga po yung suspect. And Ito, mga last week din ng February, ito kami. Sino kayo nakakatawa? Allegedly, nakalagay lang dun sa incident report ng ating security is Miss Palangala ay nakalagay doon. Bakit na hinahanap sa iyo? Yun kaso hindi maintindihan ng biktima natin, kaya nag-report po niya sa security.